Buti pa anak ni mataas ang grado. Dapat tularan mo anak ni Kumari. Nag-aaral na mabuti. Ito lang bang ang iyong grado? Bakit ang baba? Ay, bakit puro linyang 8 ang iyong marka? Nag-aaral ka ba ng mabuti? Bawat simpleng salita, masakit sa pakiramdam bilang estudyante. Paano kaya nila nagagawa yun? Nag-aaral din naman ako. Bakit ganito ang aking grado? Kulang pa ba? O sadyang hindi lamang ako matalino para makuha ng mataas na grado? Uy! Anong kinakain mo? Bakit ang taas ng grado mo? Bakit sila kinaya nila? Ako? Hindi. Ilan lamang yan sa mga narinig at sinambit ko nung ako'y nagtapos ng elementarya. Napaisip na lamang na mahalaga. Natapos ko ito kahit walang nauwing medalya. Sa pagtatapos ng elementarya, nagkita ang mga mata ng kanilang mga magulang. Dahil sila'y nasa honor, bawat ang aming tiya, kanyang anak sa salutatorian, at ako'y nasa gilid lamang, tagapalakpak noon. Walang medalya, walang parangal, bit-bit pa uwi sa magulang. Nagpapasalamat na lamang natapos. Ngunit iniisip ko kung anong pakiramdam kaya na may karangalan, may uwi mula sa pagtatapos sa pag-aaral. Simula noon, pinangako ko sa sarili at sa pamilya ko na babawi ako. Nais kong maranasan na nasa honor ang aking pangalan. Ika-7 baitang, nagawa ko ang aking pangako sa sarili ko. Ganun din sa magulang ko. Unang pagsabit sa akin ng medalya, nasabi kong, ito pala ang pakiramdam na may nakuwang karangalan. Mauuwing may tuwa, ngiti ng magulang na hindi mabibili ng kahit anuman. Hindi pala ako tanga. Hindi pala ako bobo. Sadyang kulang lamang sa pangganyak at determinasyon sa pag-aaral. Hindi na muling narinig ang mga salitang pagkukumpara. Ngunit nasambit na ito sa iba. Mahirap. Hindi madali makakuha ng mataas na grado para masabing ikay matalino. Madaming bigo, puot, iyak. Dapat hindi sumuko. Mga taong mataas ang inaasahan pagdating sa'yo. Hindi madali. Makasali sa honor list, hindi rin puro tuwa, iyak. Mag-isa dahil takot makakuha ng resultang mababa sa bawat pagsusulit. Ikukumpara ang iba tulad ng pagkumpara noon sa akin. Magkaroon ng mataas na inaasahan sa'yo. Dahil hindi nila matalino. Hindi ba pwedeng sadyang nag-aaral lamang ako? Sadyang masipag. Hindi ako matalino. Madaling sabihin ikay matalino. Ngunit sino nga ba ako kung hindi matalino? Sino nga ba kung hindi nag-aaral? Tulad pa rin ba ng dati? Mga magulang na sanay na at mga kapatid na mataas ang naaasahan sa iyong mga marka. Natutuwa sa tuwing kasali sa mga 5 nakakuha ng karangalan. Ngunit mas lalong humirap nang dumating ang pandemya. Sariling sikap sa pag-aaral, sunod-sunod na pagsubok, muntikan pang sumuko. Ngunit hindi ko ito pinanigan. Nanatili ako nakatanggap ng parangal. Lagi nasa honor list na ang aking pangalan. Nakapagtapos na sa ika-10 baitang na may medalya. Masarap lamang sa pakiramdam na ipinagmamalaki ka na ngayon. Hindi na tulad ng dati na kung kani-kanino ka pinagkukumpara. Ngunit kala ko ayos na. Hindi pa pala. Tulad pala ng dati, puro kumpara lamang, subalit hindi pala. Nung ako'y tumungtong ng ika-11 baitang, ay, hindi ako nakasali sa may parangal. Wala akong narinig na sumbat, pagtatanong, o anuman. Ngunit parang mas mahirap na makita ang dating pinagmamalaki
parang nagkinakahiya ka na ngayon. Mas masakit pala sa ganong paraan ay dinidismaya ka na. Sa ngayon, ako'y ika-12 baitang na. Maaring sabihin kong mataas na ang aking grado kumpara noon. Bawat quarter, mayroon na akong parangal na natatanggap, may uwi lang sa magulang. Sinisigurado ko na rin ang aking pagtatapos ng senior high ay makakatanggap na rin ako ng medalya. May suot ng aking magulang. Hindi na tulad dati na tagapalakpak lamang, kundi isa na rin akong pinapalakpakan. Maraming pasasalamat sa mga pagkukumpara noon dahil sa kanila, wala akong medalya o wala ako ngayon kung ano ako meron ako.